Bongo. Senator Bongo, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Aguila, live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Senator BG, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng nakikinig sa programa nyo sa Net25, sa inyong programa ngayong hapon sa unang mamamayan. Opo. At ako po nagpapasalamat sa ating mga kababayan. Sorry po, hindi ko masyado mabasa yung title ng inyong programa. Saganang mamamayan po. Saganang Mamamayan. Opo. Saganang mamamayan. Opo. Salamat po. Una-una, nagpapasalamat po ako sa mga kababayan natin sa patuloy ninyong tiwala sa akin at suporta. And of course, sa INC, sa Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyong tiwala. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako para sa Pilipinas sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko po ang aking trabaho gaya ng dati. Ayun. Senator, nakikita ko po kayo sa ngayon sa larawan. Mukhang relax na po kayo at parang bagong ligo kayo sa NBG, ha? Hindi po, umuulan ngayon eh. Kaya Ganun ho ba? Pero at least, parang wala na kayong ganong pressure ngayon, walang ganong stress, Senator BG. Wala po akong tulog hanggang kanina umaga, hanggang alas 5 nagmo-monitor po ako. Opo. In fact, gabi nakakain po ako ng hapunan, alas 11 na po dun sa Sangyup. Salamat. Dahil hindi ako makakain, medyo kinakabahan ka hanggat hindi lumabas yung mga initial result. Para kang nabunutan ng tinik. Opo. After makita yung mga resulta. So nagpapasalamat po muli ako sa ating mga kababayan. Opo. Ano pong masasabi nyo? 26 million mahigit, yung number 2 nyo, 20 million, mga 5 million ang iangat po ninyo kumpara doon sa pangalawa, Kuya BG? Naging consistent lang po siguro ako aside from Mindanao and Visayas. Ay mataas rin po ang aking nakuhang boto sa Luzon, sa Metro Manila. Naging consistent lang po siguro ako dahil nagtrabaho naman po talaga ako at napakahalaga po ito sa akin, itong midterm election. At ang ibig ko sabihin, itong pagtatapos ng aking first term sa aming mga re-electionist. Napakahalaga po ito dahil ito po yung paghuhusga sa amin kung nagtrabaho ba kami for the past 6 years. So, importante po sa akin yon na ma-gauge ng tao, no? At ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala sa akin. At ako po'y magtatrabaho. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong maialay sa ating mga kababayan. Nagulat din po ba kayo, gaya ng marami, dito sa kinalabasan ng resulta? Kasi sa mga naunang survey, iba yung ipinoproject ng mga mananalo, Sir BJ. Aside from you na laging nasa number 1, yung iba ay laglag sa survey pero ngayon ay nandyan sa top 6 eh. Na-surpresa rin po ako. My personal assessment, meron pong about 20% ng mga electorate na bumoto po na tahimik. Tapos ito yung mga ayaw ng gulo, gusto nila nagtatrabaho ang kanilang mga leader. So siguro, ano na po ito, paalala sa atin, mga piniling opisyal na magtrabaho na tayo. Ito yung mga gusto ng mga kababayan natin na magserbisyo tayo ng maayos sa kanila. Ayaw nila ng gulo sa politika. So ako po'y nakikiusap, let's buckle down to work. Unang araw ng ating termino, trabaho na tayo. Dahil yan po inaasahan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo niluklok rito, nilagay tayo rito para magserbisyo. Nabalitaan na po ba ni dating Pangulong Duterte ang resulta ng eleksyon at ano po ang reaksyon niya? Naparating na po ng kanyang pamilya. Ni Ma'am Hanilet kay that. I'm sure masaya po siya. Especially landslide rin po siya doon sa resulta po sa Davao. Sa Davao. Opo. Jen. Ngayon po,
alam nyo, marami nagtataka doon. Well, doon sa punto naman po, Sir BG, na hindi natin maiwasan, may mga nagagalit sa inyo, may mga nagdaramdam. Ano po ngayon ang sasabihin sa kanila sapagkat binigyan kayo ng panibagong 6 na taon na kapangyarihan bilang senador ng ating bayan? Gusto niyo man po ako o hindi, ako po ay magsiservisyo sa inyo. Mahal ko po ang aking kapwa Pilipino. At wala po akong pinipili kung ano man po ang ating tribo, ano man po. Kaya po sa Davao, sa Mindanao, o yung mga Muslim, mahal na mahal po namin yan dyan. Parati ko sinasabi, kung ano man ang ating tribo, ano man ang ating relihiyon, ay Pilipino tayo, magmahalan tayo. At ang pagsiservisyo ay wala pong pinipiling oras. Dapat po ay lagi tayong handa. So kung ano man po ang aking pagkukulang ay susubukan ko na magsisipag pa po ako lalo. Yan naman po pwede kong ialay sa Pilipino. Sipag, malasakit at more serbisyo. At gusto ko lang pong mag-report din po sa inyo during my first term ngayon, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws, yung mga upgrade of public hospitals. And I co-authored and co-sponsored 189 laws. At wala po akong absent sa Senado. Sipag, malasakit at more serbisyo po. Ang patuloy kong gagawin, mga programa, health, unahin ko po, job creation, education, napakahalaga po nito. Sports rin po. At food security, pagkain po. At gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Tama. Buti kasi sa pinakahuling survey, Nelson, tsaka Kuya BG, ang concern talaga ng taong bayan ay yung mataas na bilihin, yung inflation. Yung pera nila halos wala nang mabili, Kuya BG. Kaya nga po, alam niyo, lalo-lalo na po sa mga mahirap, napakahalaga po bawat piso. Bawat sentimo po ay napakahalaga. Pinagpawisan po nila yan. Pinagpawisan po natin yan. Kaya nga po bilang chairman ng Committee on Health, tututukan ko po itong health, Malasakit Center, Super Health Center, Specialty Center, and of course itong PhilHealth. Opo. Babantayan ko po ito para sa Pilipino dahil ako po ay naniniwala ang PhilHealth po ay para sa health yan, hindi negosyo yung PhilHealth insurance yan na meron tayong masasandalan. Remember, last year po, naka 13 hearings na po ako sa health emergency allowances. At finally, nabayaran yung mga hiya ng health workers at ng PhilHealth naman po, tinututukan natin. Marami silang mga reforma na pinangako this year na dapat niyong tuparin. Pinapirma ko sila nung budget deliberation at nangako sila na tutuparin nila this year. Ang dami nilang pulisiya na dapat nang baguhin. Sabi ko sa PhilHealth, bakit kayo magtitipid? Bakit kayo may excess funds? Yung mga kababayan natin, takot nga magpa-hospital dahil takot sa babayarin. Gamitin niyo po ang pera ng PhilHealth para sa Pilipino. Ayun, po. Well, ano po ang mga pending bills po ninyo na ngayon ay sa tingin nyo dapat ay maituloy sa panibagong termino pong itiniwala sa inyo, Sen. BG? Ito pong education. Nung panahon ni former President Duterte, napirmahan po yung free tertiary education. Ito po yung libreng tuition sa state colleges and universities. Gusto ko pong i-expand po ito. Pinaglaban natin ito nung panahon ni former President Duterte. Muntik na po ito na veto dahil ayaw ng mga finance manager. Pinaglaban natin, alam ni chairperson na po, pwede vera yan. So gusto nating ma-expand sana ito para magkaroon po ng expanded or choices yung mga estudyante. Dahil naniniwala po ako ng education po, iyan po ang puhunan ng mga kabataan, mga estudyante. Dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. Opo. Hindi yung ayuda, ano? Hindi, yung ayuda po, one time lang yon, bukas wala na yon, maubos na yon. Ito pong edukasyon, dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. You know why I'm a proud father po na isang CPA lawyer na 26 years old na matalino. He graduated summa cum laude sa De La Salle University sa accountancy. Congratulations po. Number one sa klase noong 2019. Ngayon naman, nag-law siya, naging valedictorian po ng School of Law sa Ateneo. So number one po siya pareho sa kanyang pag-aaral po bilang accountant at accountancy sa pagiging abogado. Mukhang may pinagbanahan, ano po?
Opo, nagmana sa nanay. Anyway, teka lang, kayo ba'y nagkausap na ni Senador Kong Dante Marcoleta? Ano po ang, kasi magkikita na kayo sa Senado. Ano ho ang mga pwede niyong i-advise sa kanya? O ano man ang dapat maging plano ninyo sa Senado, Kuya BG? Initially, before pa po nung natapos yung kampanya, nagkakausap naman po kami along with Senator Bato. Opo. At I'm so happy na nanalo po si Senator Dante Marcoleta, kasama natin sa Duterte. At he is long overdue po sa Senado. Napakagaling, napakatalino at lumalaban. Magkasama po kami sa Commission on Appointments. Nakikita ko paano niya opo. talagang sinususi. Talagang hindi nakakalusot sa kanya. Marami siyang mga katanungan na hindi siya makontento. Talagang makikita mo na palaban po ito si Senator Dante. At matalino, magaling, and he is long overdue sa Senado. And finally, I'm so happy na nakasama natin siya sa Senado. Mana yun kay Jen sa Barjaya. So, mananatili po ang Kuya Senador BG natin na ang bisyo ay magserbisyo. Salamat po. Ang inyong Mr. Malasakit ay patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagsalita dito sa inyong programang Sa Ganang Mamamayan. Ayan. Kung meron ho kayong mga mahalagang gustong sabihin sa ating palatuntunan, sa ating mga kabayan, kahit hindi po kami ang makatawag, kayo na po tumawag, Kuya BG. Bukas po itong aming palatuntunan sa inyo, no? Para na sa ganun mas marami pong magkaroon ng kabatiran sa mga programa po ninyo. Senador BG. Opo. Salamat po sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ayan. Mga kaibigan, nakapanayan po natin, number 1 senator sa katatapos na midterm elections, Senator Bongo. Ayan. Salamat po ng marami. Ingat po kayo. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Magbabalik